Kamakailan, inanunsyo ng Los Angeles Lakers ang pagkuha kay Christian Coloco sa isang two-way contract matapos i-waive nila si Blake Hinson. Ang hakbang na ito ay nagmula sa pangangailangan ng Lakers sa frontcourt kasunod ng injury ni Christian Wood. Bagamat matagal siyang hindi nakapaglaro dahil sa kanyang health issues, umaasa pa rin ang Lakers na makapagbibigay si Coloco ng tulong sa ilalim ng basket kung siya ay makakakuha ng clearance mula sa NBA. Si Coloco, na dating second round pick ng Toronto Raptors noong 2022 mula sa Arizona, ay na-waive noong January 2024 dahil sa isang malubhang issue ng blood clot. Sa kabila ng kanyang limitadong playing time ay nag-average siya ng 3.1 points at 2.9 rebounds sa 58 games. Nananatili ang pag-asa na ang kanyang kakayahang magprotekta sa rim ay makatutulong sa Lakers, lalo na't ang interior defense nila ay umasa lamang kay Anthony Davis. Sa isang panayam, sinabi ni Coloco na maganda nga daw ang kanyang nararamdaman at naghahantay na lamang siya na mabigyan ng signal ng doktor para makapaglaro. Tiniyak niya na handa siyang tumulong sa team ng Lakers na makamit ang tagumpay. Sa paparating na Lakers Media Day sa September 30, si Coloco ay nag-aantay na lamang na mabigyan ng clearance mula sa medical ng NBA para makasali na siya sa practice at mga scrimmage ng Lakers sa mga susunod na linggo. Kung sakaling hindi ito mangyari, kakailanganin ng Lakers na maghanap ng iba pang alternatibo para sa frontcourt depth. Samantala, dito na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Derrick Rose matapos nga po siyang mag-request na i-waive siya ng Memphis Grizzlies. Ginulat nga mga tropa ng Memphis ang buong NBA ngayong araw matapos ibulgar ni Shams Charania ang balita na official na nga na ini-waive ng kanilang front office ang kontrata ng kanilang veteran guard na si Derrick Rose, kahit meron pa nga itong natitirang 1 taon sa kanyang kasalukuyang kontrata. Pero ayon nga sa iba pang inalabas na detalya, mismong si Derrick Rose nga na daw ang nag-request na i-waive siya ng Memphis Grizzlies. Para nga sa inyong kalaman mga tropa, inaasahan nga ang pagbabalik ni Ja Morant sa kanilang lineup next season at hindi na nga garantisado ang kanyang role at ang kanyang playing time, plus samahan mo pa ng pagkakaroon nito parati ng injury sa iba't ibang parte ng kanyang pangangatawan. Kaya dahil nga sa nangyaring ito ay magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kung saan kailangan na nga niyang maghanap ng bagong team kung gusto man nga niya na makapaglaro sa darating na season. At isa nga sa mga nabanggit na team na posibleng nga daw nitong puntahan ay ang Los Angeles Lakers, since marami na nga sa mga fans nila nagsasabing na kailangan nila itong kunin. Ang problema lang dahil nga kompleto na rin naman ang kanilang lineup ay mahirap na nga nila itong makuha. Isa pa, nagdadalawang isip pa rin nga ang Lakers na kunin ito dahil sa pagiging injury prone ng kanyang pangangatawan na maaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang team. Samantala, sa mga nakaraang balita, usap-usapan ang posibleng trade ng Atlanta Hawks para kay Trae Young patungong Los Angeles Lakers. Ang deal na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamalaking hakbang para sa parehong team. Sa ilalim ng trade proposal, maaaring isama ang mga manlalaro tulad ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt mula sa Lakers. Si Trae Young ay kilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-score at playmaking. Ang kanyang paglipat sa Lakers ay tiyak na magdadala ng bagong sigla sa koponan, lalo na't naghahanap sila ng isang superstar na makatutulong kay LeBron James at Anthony Davis. Sa kabilang banda, ang pagkuha ng mga manlalaro tulad ni Hachimura at Vincent ay makapagbibigay ng malalim na suporta sa Hawks na naglalayong bumuo ng mas competitive na roster. Si Rui Hachimura, na may mahusay na versatility sa kanyang laro, ay makapagdadala ng scoring punch at depensa. Si Gabe Vincent naman ay kilala sa kanyang kakayahan bilang isang solidong guard na kayang magbigay ng energy at defense sa backcourt. Si Vanderbilt, na kilala sa kanyang defensive skills at hustle, ay makatutulong sa pagbuo ng isang mas matibay na depensa para sa Hawks. Sa kabuuan, ang trade na ito ay hindi lamang magbabago sa landscape ng NBA, kundi maaari ring magdulot ng bagong dinamika para sa parehong koponan. Kung ang trade na ito ay matutuloy, tiyak na magiging kapana-panabik ang mga susunod na laro sa liga, habang ang mga tagahanga ay sabik na nag-aabang sa magiging epekto nito sa mga koponan.